Sa maingay at makulay na palengke ng Barangay San Rafael, may isang figura na tila bahagi na ng bawat umaga. Siya si Mang Lito, isang matandang tindero na medyo nakayuko na dahil sa bigat ng panahon. Pero ang kanyang ngiti hindi kailanman kumukupas. Araw-araw tulak-tulak niya ang kanyang lumang kariton na puno ng mga kandila, posporo, sabon at iba't ibang pangangailangan sa bahay. Hindi siya mayaman. Sa katunayan, may mga araw na isang pirasong pandesal lang ang nagsisilbing hapunan niya. Pero sa kabila ng lahat, kilala siya sa buong barangay hindi lang bilang si Mang Lito, kundi bilang ang tindero ng liwanag. At hindi ito dahil sa mga kandilang paninda niya. Ito ay dahil sa liwanag na nagmumula sa kanyang puso. Isang hapon habang abala si Mang Lito sa pag-aayos ng kanyang paninda, isang mahinang iyak ang umagaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, may isang batang lalaki, mga 6 na taong gulang na humahagulgol. Nawawala raw ang kanyang ina. Ang takot at gutom ay bakas sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan. Nilapitan siya ni Mang Lito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang tanging tinapay na baon niya at ibinigay sa bata. "Huwag ka nang umiyak, iho. Hahanapin natin ang nanay mo," sabi niya ng may pag-aaruga. Iniwan niya ang kanyang kariton at paninda at inakay ang bata. Magkahawak kamay nilang nilibot ang buong palengke. Bawat sulok, bawat tindahan tinanong nila. Hanggang sa wakas, sa gitna ng maraming tao, natagpuan nila ang isang babaeng luhaan, balisa at halos mawalan na ng pag-asa. Ang ina ng bata. Sa kanilang muling pagkikita, mahigpit na niyakap ng ina ang kanyang anak at pagkatapos ay bumaling kay Mang Lito. "Salamat po, tatang. Paano ko po kayo mababayaran?" Tanong ng ina, nanginginig pa rin ang boses. Ngumiti lang si Mang Lito at marahang umiling. Ang pagtulong, hindi kailangang bayaran. Basta bukal sa puso, laging may paraan. At bumalik na siya sa kanyang kariton na para bang walang nangyari. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang isang pagsubok na hindi inaasahan. Isang malakas na bagyo, si Reming, ang humagupit sa kanilang lugar. Malakas ang hangin, umapaw ang mga ilog at maraming bahay ang nasira. Isa na rito ang maliit na kubo ni Mang Lito. Ang bubong ay tinangay, ang mga dingding ay gumuho. Pero sa halip na unahin ang sarili niyang problema, iba ang ginawa ni Mang Lito. Kinuha niya ang martilyo at pako, nag-ipon ng mga natirang kahoy at yero, at nagsimulang tumulong sa mga kapitbahay na mas malubha ang sitwasyon. Kasama siyang nagbuhat, nagpukpok at nag-ayos. Isang binata ang lumapit sa kanya, nagtataka. "Mang Lito, bakit po ninyo inuuna ang iba? Sira rin po ang bahay ninyo." Tumingin si Mang Lito sa binata, pinunasan ang pawis sa noo, at sumagot ng may kahinahunan, "Ang bahay kaya kong buuin mag-isa. Pero ang puso ng komunidad, sabay-sabay dapat nating palakasin." Ang mga salitang iyon ay kumalat sa buong barangay. Ang kwento ng kabutihan ni Mang Lito ay naging inspirasyon. Mula sa inang natulungan niya sa palengke hanggang sa mga kapitbahay na kasama niyang nagbangon, ang kanyang kwento ay umabot sa pandinig ng isang non-governmental organization. Isang buwan matapos ang bagyo, isang sorpresa ang dumating para kay Mang Lito. Pinuntahan siya ng grupo at dinala sa gitna ng plaza. Doon naghihintay ang isang bagong-bago at matibay na kariton. May bubong na para hindi siya mainitan o maulanan, may ilaw para sa pagtitinda sa gabi, at puno ng dagdag na paninda. Hindi lang iyon, binigyan din siya ng isang maliit na pwesto sa gilid ng palengke. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang parangal na iginawad sa kanya. Sa harap ng buong komunidad, formal siyang kinilala bilang liwanag ng Barangay San Rafael. Habang hawak ang mikropono, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ang mga taong minsang tinulungan niya at buong pusong sinabi, "Hindi po ako bayani. Isa lang akong simpleng tindero na naniniwala na ang tunay na liwanag ay hindi lang galing sa kandila. Ito ay nagmumula sa bawat kabutihang ginagawa natin para sa isa't isa, lalo na sa gitna ng dilim." Ang kwento ni Mang Lito ay isang paalala na ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa laki ng puso na handang magbigay ng liwanag sa iba. Salamat sa panonood. Kung naantig ka sa kwento ni Mang Lito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe
para sa higit pang mga kwentong puno ng inspirasyon. Hanggang sa muli,